Magandang hapon. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang tatlong infrastruktura na kasalukuyang itinatayo sa Taguig City. Ito'y upang masigurong mabilis at maayos itong matatapos upang mapakinabangan agad ng publiko. Alamin natin ang detalye mula kay JM Pineda. JM. Yes, Naomi, unang binisita kaninang umaga ni DPWH Secretary Vince Dizon at Taguig Mayor Lani Cayetano at Senator Alan Cayetano ang isang multi-purpose building project sa Taguig City na dating hawak ng mga diskaya. 2020 nang simula ng proyekto na tatayuan umano ng Olympic-sized swimming pool at ilan pang mga kwarto sa loob. Pero dahil suspendido na ang lisensya ng mga kumpanya ng diskaya, hindi na ito itinuloy. Ayon sa Taguig LGU, i-repurpose ang nasabing gusali bilang Hall of Justice at tatawagin na Justice Law and Order o J-Law. 5-story building ang itatayong Justice Hall na lalagyan ng 12 korte. May mga opisina rin ng Public Attorney's Office o PAO na ilalagay kasama ng Prosecution Office. May auditorium din na ilalagay sa loob at ilang mga conferencing facilities para sa mga meeting. Sa ngayon nga, hindi pa malinaw kung dadagdagan ba ang budget para sa gusali at kung kailan ang target na matapos ito. Samantala nga, Naomi, ay bibisitahin rin nila ng LGU, pati na rin ang ahensya, yung PNP NCR Forensic Laboratory ngayong hapon naman, kasama ang si Secretary Vince Dizon, pati na rin ang ilang opisyal ng Taguig LGU. At ayan muna, latest, ako si JM Pineda ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, JM Pineda. Samantala, inihahanda na ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson ang Chairman's Progress Report tungkol sa maanumalyang flood control projects. Gagamit ng visual aids sa report para mas madaling maunawaan ito ng publiko sa oras na iharap na ito sa plenaryo. Magsisilbi itong pansamantalang ulat habang hinihintay ang 3 pang pirma para mabuo ang kinakailangang siyam para sa partial committee report. Ayon kay Lacson, responsibilidad nilang ilatag ang katotohanan base sa investigasyon. Target din niyang bigyan ng kopya ang DOJ at Ombudsman para sa kaukulang aksyon. Nanindigan ng Malacanang sa pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nasa kustodiya ng mga otoridad sa Czech Republic ang dating mambabatas na si Zaldico. Ito'y sa kabila ng paglilinaw ng Justice Department na hindi teknikal na inaresto si Ko. Nauna nang sinabi ni Justice Undersecretary Polo Martinez na may legal na kahulugan ang salitang aresto at bagamat hindi ito nagamit ng tama sa naunang ulat, nilinaw niya na ang kalayaan ni Ko ay nalimitahan lamang. Sa pagsusuri sa social media post ng Pangulo noong April 16, lumabas na ginamit niya ang salitang nahuli at hindi naaresto. Ipinaliwanag ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro na ang salitang nahuli ay pangkalahatan at hindi agad nangangahulugan ng pag-aresto, kundi maaring tumukoy sa pagpigil o pagharang sa galaw ng isang tao. Maingat po ang Pangulo sa pagbibigay ng anunsyo sa ating taumbayan. Kaya huwag ipahid sa Pangulo ang salitang aresto dahil hindi po niya yan ginamit. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.